1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin kayong batiin ng Happy Valentine's in advance. Bukod dyan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan na lagi talagang sumusuporta dito. Maraming salamat po. At saka sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. So kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Mr. Tourism World 2026 ginanap dito sa Thailand. Ang third runner-up ay Philippines. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, hindi ko napanood yung pageant nila, pero congratulations syempre sa ating pambato. At ang nagwagi nga dito, ang pambato ng Thailand. So, alam na ninyo. Charot, hindi. Ito kasi pambato ng Thailand, lumaban to sa Mr. International Thailand. At doon, na-meet ko siya, nakita ko talaga na very charming ang mukha niya. At lagi siyang naka-smile. Kaya nang malaki yung kanyang juging. Charot. At naloloka ako kasi hindi ko akalain na siya ang mananalo. But congratulations syempre kay Thailand. And then sa ating pambato naman, ginawa naman niya yung best niya for sure. Di ba? And congratulations din sa kanya. At sa lahat ng mga nag-runners up dito sa Mr. Tourism World 2026. O, di ba? Konti lang yung candidate. Siguro wala pang 20. Tapos, ayun. So, third runner-up tayo. At masaya na ako doon. Kasi parang feeling ko naman, lumaban naman yung pambato natin. At least napansin pa rin nila na third runner-up. Hindi man tayo ang nagwagi. Ito ang maganda dito sa Thailand. Alam nyo yun, miski pa paano talaga na-appreciate nila ang pambato natin. At lagi tayong pumapasok sa top 5. Diba? Hindi katulad ng ibang pageant na, alam mo yun, na parang hirap. Hirap tayo. Kasi ayaw nila talagang papasukin kahit magaling na yung kandidata natin. Di ba? But congratulations again sa Mr. Tourism World 2026 organization. So, ayan! At para naman sa sumunod natin, chika, April Smith, umaariba sa kanyang pagbabalik. Anong chika mo dito, Mama Sam? Dapat lang umariba siya kasi syempre, di ba? Ito yung parang last pageant na yata niya. Or, syempre, matagal-tagal na rin naman siya hindi talaga kumo-contest. Alam naman natin na contestera si April Smith from Binibining Pilipinas, Miss World Philippines din ba? So, ngayon na nandito siya. So, syempre, ito yung pagkakataon na susubukan niya uli. Actually, ito na yung second time na sumali siya dito sa Miss Universe Philippines. Medyo mahirap para kay April Smith na, alam mo yon, makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. But naniniwala naman ako na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya at mapapansin ang April Smith. Kasi malakas, maganda, at ano mo yon, very natural yung pinapakita niya talaga. And then, nandoon ako sa part na sabi ko nga, sana makuha niya ang Miss Supranational. Sabi nga ganun sa akin, nung kausap ko kahapon, talaga ba Supranational? Bakit hindi, di ba? Hindi pa naman tayo nagtatry na magpadala ng Black Beauty. Kumbaga, nagawa natin sa Miss Eco, nagawa natin sa Miss Universe, bakit hindi natin magawa sa Supranational? At malay ninyo, di ba? Siya
siya ang mag-uwi ng corona dyan. Magiging happy ako kung siya ang mag-supranational for the Philippines sa susunod na taon. Para for change lang naman, di ba? Why not Black Beauty para sa supranational from the Philippines? Di ba? And then, nakikita ko na mas magiging malakas ang laban niya doon. Ayun, so good luck kay April Smith. Ayun lang talaga yung nakikita kong target na corona para sa kanya. Kasi sa Miss Universe Philippines, kung kaya niya, bakit hindi, di ba? Pero parang hindi ko naiisip na magpapadala tayo ng another Black Beauty uli. Siguro matatagalan pa. Hindi now. But kung suswertehin siya, bakit hindi? Sa ngayon, ang nakikita ko sa kanyang laban, pwedeng yes, makakuha ng corona, pero pwede ding hindi. But wish all the best para kay April Smith, pambato ng Cebu City. Diba? So, yan. Ay, nako, nakaka-excite. Nakaka-excite na nakakakaba. Nakakakaba. Ganon. So, yon. Speaking of supranational, ang pageant nila ngayong taon na to ay magaganap na this coming July 31. So, medyo malapit-lapit na, no? So, parang excited tayong lahat. So, dalawa yung date, July 31 to August 1. Kasi nga, di ba, yung ibang country, lalo na dito sa Asia, August 1 na siya ng umaga. Tapos doon naman sa kanila ay July 31 ng gabi. Kaya, ayun, dalawa yung date. So, excited ako for Katrina Ligado kasi siya yung ilalaban natin ngayong taon na to at talaga yung beauty niya. So, kausap ko nga si Pawi yesterday. Sabi ko, ano na Pawi, mananalo ba tayo dyan sa supranational? Sabi ganun, gusto daw ng organization ang beauty ni Katrina Ligado. Kaya siguro, ang kailangan talagang gawin ni Katrina Ligado, yung paghandaan niya, yung Q&A niya. Kasi di ba doon medyo mahina talaga yung palo ng kanyang Q&A. So mayroon siyang isang taong may higit na pinaghandaan. So sana ma-push niya yan ng bonggang-bongga. And then, sabi ko nga, yung pasarela din niya. So, medyo kailangan talaga kumabog. So, yon. Kasi nasa kanya na gusto na ng organization. Tapos, ang kailangan na lang niya siguro ay yung execution. And then, ayun. So, I hope na sanang mapagandaan niya talaga yung Q&A portion dito sa supranational. At saka, syempre, yung kanyang pasarela ay maayos ng todo-todo. So siguro naman nanood naman sila ng pageant nung nakaraan taon at nakita nila kung ano talaga yung hinahanap at kung paano kakabog. So hindi po pwede na puro ganda lang, di ba? So kailangan talaga meron ka talagang pasabog at galing. So yon. And looking forward ako for her. So for sure nag-train yan ng bonggang-bongga. So I'm so excited. Sana makuha natin to. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan kung magba-back to back ba ang Beatrice sa Reyna Hispano-Americana. So malapit na sa sa February 21 na sa next week. So 5 araw. Hindi naman. So parang 6 days to go. Tama ba? Hindi naman So parang 2, 4, 6, 8, 9 days to go pa pala. So, yon 9 days to go para sa laban ng Miss Reyna Hispano-Americana 2026. So, I'm so excited syempre. Hindi ko sure kung makukuha natin yung corona, but nandoon ako sa part na nakita ko naman na magaling ang pambato natin. Bakit hindi magba-back to back ang Pilipinas, di ba? So, kung papalarin, why not? Nakikita ko naman na well-deserved naman syempre ang pambato natin na si Maclilan o si Bea Maclilan para sa competition na to at ginagawa naman niya yung best niya. So, good luck sa ating pambato. Ayun, so I hope na sana pala rin tayo na makuha ang back-to-back. I'm so excited. Kasi kung nagagawa ng ibang country, so kaya din natin for sure, di ba? Kasi syempre, madali lang naman din para sa kandidata natin kasi may ganda naman siya, matalino, naghanda, o ano pa. Kaya lang, marami kasi ngayon din kandidata na masasabi natin na sobrang ang gaganda. Kung ngayon lumapan si Diamante, parang feeling ko, mahihirapan siyang manalo. Hindi nga makukuha yung title. So,
abangan natin yan. Konting kembot. So, malalaman na natin, di ba? So, I'm so excited. At eto, Ana Lacrini. So, gusto mo ba siyang mag-join sa Miss Universe Philippines? To be honest, si Ana Lacrini, bakit hindi? Kaya lang parang runners-up pa kasi siya sa supranational. She's the first runner-up. So, siguro sa susunod na taon, makikita natin si Ana Lacrini na mag-join dito sa Miss Universe Philippines. At naniniwala naman ako na kaya ni Ana Lacrini, Diyos ko, ang ganda ni Ana Lacrini ay talagang pwede din matangkad, mahaba ang bias, at kung may napatunayan nga siya dito sa Miss Supranational na naging first runner-up, bakit hindi sa Miss Universe, di ba? So, I hope na sana this time, piliin niya rin na maging Miss Universe Philippines, na mag-join, ng bonggang-bongga. And then, I'm so excited for her. So, malalaman natin yan very soon kung makikita nga ba natin si Ana Lacrini sa Miss Universe Philippines. Ako, excited ako. Excited ako for her. At naniniwala ako na kaya niya. Kayo ba? Naniniwala ba kayo? Di ba? At para sa sumunod natin, chika, back to back for the Sultan Kudarat. So, marami na nagsasabi na ang pambato ngayon na Sultan Kudarat ay talagang Diyosa. Diyosa naman. Nakita ko din naman yung photos niya at yung mga videos niya. Maganda talaga si Bakla. Very charming. So, mag-back to back kaya bilang Miss Cosmo. No? Ako, to be honest, hindi ko pa nakikita yan. Hindi ko nakikita na mag-Miss Cosmo siya. Pero, pwede siyang mag-Miss Charm kasi charming yung beauty niya. So, parang feeling consultant ko darat ngayong taon na to ay aariba pa rin ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines at possible na makakuha sila ng corona na pwedeng i-appoint sa girls, di ba? So, ako ang nakikita kong corona na pwedeng maibigay sa kanya, Miss Charm. Kasi, very charm talaga. Yung alam mo yun, yung hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya gumagalaw, charming na siya. Di ba? So, yun. So, swak na swak for the charm. And then, tignan natin kung kakayanin niya makuha ang Miss Cosmo. So, good luck sa pambato ng Sultan Kudarat. At isa sa mga nakikita ko, magandang kandidata. Diba? So, yan. I'm so excited. And then, para sa sumunod na chika, eto nga, could history repeat itself? The Philippines buried the first Miss Universe, Gloria Diaz, proudly came from La Union. Taga La Union pala. So ngayon may malakas na pambato ng La Union. So mangyari kaya daw uli na magningning ang mga taga La Union sa Miss Universe Philippines, either the universe rather, di ba? So ako para sa akin, medyo syempre, aminin naman na natin na maganda yung pambato nila malakas. But nandoon ako sa part na kailangan pa rin syempre i-prove sa atin na yung caliber na hinahanap ng isang Miss Universe organization ay nasa kanya. Ako parang feeling ko, malaki yung chance. Kasi magiging unfair naman tayo kung sasabihin na natin, may panalo na, di ba? Malaki yung chance niya na siya ang makakuha ng corona ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines, lalo na doon sa mga pinapakita niyang galawan at eksena. Talaga naman nakaka-excite ng bonggang-bongga at hindi ako magugulat kung sakaling siya nga ang magwagi ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines. Maganda dahil at least, di ba, yung pambato ng La Union ngayong taon na to ay talaga sigurado sila na, ay, kaya neto. Malaking porsyento na pwede niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. And I'm so excited sa mga styling niya, sa mga pinapakita neto. Wow, ang masasabi ko na parang, kahit ako na parang, sige nga, tingnan nga natin kung anong mangyayari dito sa competition na to. Tingnan nga natin kung kaya niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero syempre marami pa rin nagtataas ng kilay sa kanya, lalo na sinasabi na bakit daw pinapasali ang mga dayuhan. So gusto ko lang to i-correct ha, hindi po siya dayuhan. She's a dual citizen, Philippines and USA. So naging represent siya ng USA sa Miss Earth kasi yung organization doon ay siyang piniling ipadala. Pero, nag-stay na siya sa Pilipinas ng more than a year and then, ngayon ay nandirito siya to compete Miss Universe Philippines. So, walang mali at walang problema at
allowed siya dahil qualified siya for this position as a Miss Universe La Union. So, yan. So, sorry na lang kung piling ninyo yung kandidata ninyo na inaasahan ninyong manalo ay malusutan or mabangga ng pambato ng La Union ngayong taon na to. Pero ako, lagi kong paalala sa inyo, kung malakas ang pambato ninyo, maniwala kayo sa pambato ninyo. Kasi hindi imposible na makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines kung talagang para sa kanya to. Diba? So, be happy kasi at the end of the story, naghahanap tayo ng isang kandidata na talagang pwedeng makisabay, makipagbardagulan sa darating na Miss Universe 2026. So, yan! Para naman sa sumunod natin, chika, Natalie, sinabi na kung ano ang mga powerhouse country. Number 1 para sa kanya, syempre si Thailand, Philippines, and then of course, binanggit niya rin ang Venezuela, India, at saka syempre, Indonesia. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, okay ka lang. So, yan. So, syempre, para sa akin, kung powerhouse country ang pag-uusapan, syempre, USA. Bakit hindi niya binanggit ang USA? Yung USA, isa sa mga powerhouse country pagdating sa beauty pageant. And then, Venezuela, di ba? So, isa yan. Talaga, sa buong mundo, marami nang napatunayan ng Venezuela. And then, i-consider ko din powerhouse country ang India and then ang Philippines. Sa ngayon, humahabol ang Thailand. Kumbaga, para sa akin, isa si Thailand sa potential. Pero hindi ko siya masasabing number 1 siya. Sa Asia, may tuturing kong powerhouse country ay ang Philippines. So, yun. Wala nang iba. And then, pagdating naman sa Latin America, syempre, Venezuela, USA, hindi mo rin po pwedeng tanggihan yan. And then, of course, India, isa to sa mga ikino-consider natin na powerhouse country kasi yung 90s talagang umaariba sila. And then, marami na rin naman silang nakuhang corona mula sa iba't ibang pageant. Kaya lang medyo nawala talaga yung ningning nila pagdating sa competition. Kaya pumalit ang Pilipinas diyan sa India. And then, ikino-consider ko din talaga ngayon na parang isa sa mga pwedeng maging powerhouse country ang Thailand. And then, of course, Indonesia, parang hello, okay ka lang. So, yan. So, hindi ko pa siya makonsider na powerhouse country. Kaya, naloka ako kay Natalie nang sinabi niya na Indonesia daw ay powerhouse country. Parang, talaga ba? Ayun talaga yung tingin mo. O bumibili sila ng libro mo. O may mga tinitrain ka mga girls dyan na hindi na nanalo sa international stage. O, diba? Nakakaloka. Ito din kasi si Natalie, ang problema din kasi dito, masyado din bilib sa sarili. Alam mo yon. Sabi niya ganon, ang winner daw niya ay si Thailand. Kung sus ko naman, kahit hindi pa naman nagsisimula ang competition, para namang hindi natin alam na ang winner niya na talaga dyan, si Thailand. Hello! Siya kaya ang nag-train dyan. At saka bukod doon, siya din kaya ang tawag dito, siya yung naging hurado nung during ng Miss Universe, naku, nakakaloka. By the way, about Miss Universe, kumbaga, nakamove on na lahat ng kandidata, nakamove on na lahat ng mga sumali dyan sa Miss Universe 2025, pero siya hindi pa rin nakaka-move on bilang hurado. Ay nako. So namamasyal na nga sa iba't ibang bansa si Fatima. O di ba? So yon, naggaling na ng Puerto Rico kung saan gagawin ang Miss Universe doon. At si Fatima ay hawak na ng organization ng New York. Oho. So kung gusto niya ma-dethrone si Fatima, doon siya magreklamo. Di ba? So ang akin kasi kahit ano pang reklamong gawin diyan ni Natalie, kung ang organization ay hindi naman siya papakinggan, wala din, di ba? Basta siguro na lang, move on, ayun yung the best na gawin. At saka sister naman niya na yan. Sa ayon sa gusto niya, sister niya na yan. So parang na lang din siyang si Lupita Jones na parehas na nagmamaganda. Isa pa to si Lupita Jones medyo maano din, alam mong may personal na galit doon sa organization.
Tapos tinitira si Mexico, ang kapwa niya, Reyna ng Miss Universe at kalugar niya. O, di ba? So doon pa lang alam mo na may mga intention sila or may mga personal na issue. Anyway, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.